church, girepresentahan siya sa usa ka local church. No, so muna ang local church, the visible church, no, ang makita ang local iglesia in a locality siya sa usa ka local nga dapit. So muna nga ang sukaranan gikinahanglan aron mahimong kaanib sa usa ka lokal nga iglesia. You know? So introduction sa tanong sa miaging natong napagtuon, natong natagaan, pagtagan ang session 1, una ang mga negatibong pangmunahuna kabahin sa membership. Kaduha, ang biblikanhong pagpangimatuod nga adun nagyoy membership sa Biblia gisgutan. Unya ang kalabutan sa membership sa dantong mga doktrina sa mga apostoles. So connected ang local church membership sa doctrines, no? So dili pwede nga ang usa ka tawo magpamembro siya pero wala siya kahibalo sa doktrina. So kinahanglan nga mahibaloan gyud ang doktrina diha nga gina-uphold, gina-adhere sa usa ka lokal nga iglesia usa siya sulod sa membership. So tinana siya dili man ingon nga full knowledge about sa mga doctrines pero sa mga basic doctrines kinahanglan kahibalo siya. O may knowledge siya para pagsulod niya sa membership, dili siya blinded sa mga doctrines o sa mga beliefs nga ginatuuhan. So, no? Sa atong pagpadayon karon, atong kunan ang kinahanglanon aron mahimo kitang membro sa usa ka lokal nga iglesia. So kana nato ang sukaranan o ang kaduha ang biblikan kung pagpangimatuod o niya ang number 3 ang mga pagsupak. Niya number 4 ang pag-implementar. So taas ni siya nga session karon, no. So ito lang panikamutan nga mahuman nato, no, kining session 2. So dito ako na sa sukaranan. No, ang sukaranan sa pagkakinahanglan, no, aron mahimong membro sa usa ka lokal nga iglesia. So sukaranan, no. So ang pangutana din unsa ang sukaranan nga gikinahanglan aron mahimong membro sa usa ka lokal nga iglesia. So, foundation. Pag mayroong taon, sukaranan standard of foundation. Foundation nga gikinahanglan aron mahimong membro sa usa ka lokal nga iglesia. So, ang sukaranan nga gikinahanglanon mao kadto lamang adunay tinuod nga kaluwasan o tinuod luwas, mao ang madawat o magpadayon isip usa ka kaanib sa usa ka iglesia. Mao ni ang basic nga standard, basic foundation aron mahimo kang membro sa usa ka lokal nga iglesia. Tinuod kang luwas. No? Nino sa tinuod nga nakaangkon sa kaluwasan. So mo ni say mo na sa Baptist kanang bitang sa Baptist distinctives kanang B biblical authority, A, autonomous of the local church, tapos P, priesthood of every believer, tapos T, 2 offices, tapos I, individual liberty, tapos S, saved, baptized, membership. Muna siya dyan, nakabase sa Baptist. Kasi kanimagod, doktrina, Baptist din siya, no? Baptist distinctives. So, naana sa letter S nga, usa sa mga sukaranan, foundation, aron mahimo kang membro sa usa ka lokal nga iglesia, kinahanglan nga ikaw napamatud-an o ikaw nag-angkon sa kagalingon, ikaw Kristohano tinuod nga luwas, tinuod nga kamatyan ni Kristo, at tinuod nga karniro, tinuod nga nag-aangkon sa kanang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo, unya tinuod nga pagtuo, tinuod nga pagdulosor. Mao man na siya ang elemento o standard foundation nga mahimo kang usa ka membro sa lokal nga iglesia. Mangingon dinhi adunay tinuod nga kaluwasan o tinuod luwas. Mo ni sa madawat ug padayon isip usa ka kaanib sa usa ka lokal nga iglesia sa Baptist. Yan distinctives, no? Letter B, aduna pay segundang gikinahanglanon nga mao atong isutukan sa unahan panang sukaranan ug ang pangunahong kinahanglanon ang ato lamang tinuod na luwas o luwas ang dawaton o makapadayon isip sa membro sa usa ka iglesia. Unang mga bata, kung may knowledge of the scripture,
mga bata nita o wala pa mabot sa pagkahamtong, wala pa sa sabot sa kaluwasan, dili yun sila pwedeng ma-appeal sa membership of the local church ang mga bata. So muna sa ato apong kuan, Baptist distinctives nga kuan, saved, baptized niya. Ang atong baptism is believers baptism, dili infant baptism. So ang baptism para sa managko nga nakasagot, nga misagot sa pulong sa Ginoo. So muna nga wala ta nagtuo nga ang bata i-appeal siya sa membership sa local church ay wala pa siya enough knowledge, faith nga naabot niya siya muna dili siya pwede i-membro. So ang membership sa local church, individual believers baptism. So dili siya package nga pag baptist nanay, baptist si tatay, membro sila, automatic akong anak baptist. No, kasi ako baptist pastor, ang asawa, baptist po. Pero ang anak, hindi pa. Ano man, wala man. Pero ang anak, magsimbahan siya, maminaw, ingon nga, ginatuloan, ginagiyahan nga, pasimbahon. Pero dili siya membro. Kay ang membership lagi individual. Imong desisyon, imong volition, imong kagulingon nga pagkumitar sa imong kaugalingon. So dili pwede nga pag sinanay si tatay baptist, automatic ang anak baptist. So dili siya natay individual so liberty kabahin niya anak. So kung hangtod karon nalaga na mong anak 18 years old na dili pa membro. Kaya wa pa man commit. Pero every Sunday na present, naminaw sa pulong sa Ginoo, kay balo sa mga doktrina, pero wala pang ginabot sa punto na kumit sa siyang kaulingon nga magpamimbro. Iwag yun ang panahon nga, kanang siya mismo, ang uingon nga, magpamimber na po. So muna nga, ang membership, desisyon ni sa kadausa. Dili ka nang itulog, dili ka nang ipugos, dili ka nang influensya aron nga magpamimbro. Dili mo ginagawalingon ng commitment sunod diya sa local church nga membership. Sige, no? Palayan kita, no? Number 2, no? Ang biblikanhong pagpahimatuod sa sukaranan, ikinahanglanon, aron mahimong membro sa usa ka lokal nga iglesia. So, biblikanhong pagpahimatuod, biblical standard, biblical proof, biblical foundation. Ikinahanglanon aron mahimong membro sa usa ka lokal nga iglesia. Letter A. Karon ang kasulatan mo'y atong pasultihon bakit ini sukaranan nga gikinahanglanon sa church membership o kini tin-aw nga kalig-ingnan sa gibuhat sa mga apostol nga makita nato sa libro sa mga buhat mga mubasita sa Bible kabahin sa membership sa lokal nga iglesia buhat 2:41. So wala man ko utang og kanang kuan ato lang basahon. So you have your cell phone or you have your Bible, open it with diha sa box sa kanang Acts 2:41. No? Acts 2:41. So Acts 2:41. Ato nang ibasa kaniya sa primero, pero ito lang subliyon, no? Gibautismuhan kadtong misagop sa iyang pulong o niadtong adlaw may mga 3,000 nga mga tawo nga nahilugan kanila. Okay. Yan no, ang biblikanhong pagpanghimatuod o sukaranan ikinahanglanon aron mahimong membro sa lokal nga iglesia. Ingon dinhi buhat 2:41. So adunay gidugang kinsa katong gidugang sa iglesia sa Jerusalem. So standard no, ang first church gyud nga natukod is the Church of Jerusalem. First nga local church nga natukod was built dito sa Jerusalem. Unya the first Christian church nga Gentile ang mga believers was in Antioch. So ang unang iglesia po nga natukod nga lokal nga iglesia sa mga Hintil, so amo ang Antioch. Pero ang first church, local church nga na-build, mao ang Jerusalem. Kaya ang Ebanghelyo magsugod man yun sa Jerusalem, tapos nga to sa mga Hintil. So,
Sa Jerusalem, ang nag-build, ang unang natukod nga iglesia ang Jerusalem. Yes, sa Jerusalem. Kunya ang Antioch pod ang unang hintil iglesia sa mga hintil nga natukod. Tapos gikan din ha, spread out na ang local churches sa tibuok kalibutan gamit ang mga apostoles nga gihimo nga instrumento sa Ginoo sa pagpakayo sa mayong balita. So dinhi sa Jerusalem nagsugod, no? Kadtong mituo ingon din ha, ingon mo siya, ug niya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. So diha ta magsugad, no? Mo ang sukaranan, mo ang standard. So baptism. So para mahimutan membro sa kalokal nga iglesia, first and foremost, kinahanglan na musagop sa pulong. Musagop ka sa pulong, no? Ngayon din, misagop sa iyang pulong. Nay pulong nga iyang. So kinsa man ang iyang pulong dinha? Dili na pulong sa tao, dili na pulong kan bisan kinsa o dili nagtumbok siya sa usa ka person, no? Misagop sa iyang pulong, pulong ni Kristo Jesus. So pasabot ang mga tao nga musagop sa pulong ni Kristo Jesus. So, pasabot, pwede silang masulod nga to sa baptism. So, ang prerequisite, ang standard is, first, musagop sa pulong. Di gani ka mo tuo, di ka mosalig sa pulong ni Kristo, so, dili ka ang ayan nga isulod sa bautismo. No? Kaya mo ang prerequisite. Misagop sa pulong, after sa pagsagop sa pulong, so, ang pagsagop sa pulong, dili lang na sa ingon nga, diha, dahil dawato na ako pulong, tuuhan ako ang pulong, wala pa gani ka kakibalo. So, wala mo na, before sa pagsagop sa pulong, napanay another nga prerequisite din ha, nga ang pagpaminaw. So, paminaw o pagtuon, diha sa Bible study. Muna kinahanglan nga na ay Bible study. So, Bible studyhan sa ang mga tao, papaminawon sa ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Once na makapamati sila ni ini, so ang faith mo abot. So pag-abot sa faith, musagop dayon sila sa pulong, mutuo sila, musalig sila. Sa pagsalig nila, isunod dayon ang bautismo. Pero tanos aman hitabo kanang pagsalig, ang pagtuo, depende na sa buhat sa espiritu. Now, sa padayon nimong tuon, padayon mo paminaw sa pulong sa Ginoo, dili pa gani mo abot ang pagtuo, pagsalig sa maong pulong ang itudlo, dili gid pwede nga sulod diha sa bautismo. Kaya ang hanay, kung sangyaw ang pulong sa Ginoo, kunya diha sa pagsangyaw, hangtod kanus anak, sige lang sangyaw sa pulong sa Ginoo. Kunya diha sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, moabot ang pagtuo, moabot ang paghinulsol, moabot ang pagsalig. So, sa diha na mosalig na, musagop naman na sa pulong ni Kristo. Kunya diha sa pagsagop sa pulong ni Kristo, iyan atong ang pagsagop mong himuon na to niyang conviction. Na mayon siya, inigisulti ni Kristo Jesus, tinuod ni ako ni tuuhan, ako ni barugan, ako ni tindugan, inigisulti ni Kristo. So, niabot na conviction sa iyang kasing nga misagop na sa pulong. Then right after sa pagsagop sa pulong, muna, bulisisyon sa siyang kaulimon, na mayon siya, magpabaptismo ko. Kaya mo man siya ang standard, sukaranan, no? So, yun din, kinsa tatlong gidugon sa Iglesia sa Jerusalem, katong dito o midawat sa mensahe ni Pedro, yang giwali ni Pedro si Kristo, no? O niya mao ang gibautismuhan. Dili kay katong midawat sa pulong plus ang ilang kabataan. Wala pa modawat sa pulong. So, dili man gud sa Minupakan Bible Church standard ani. So, ilahang i-strike din ni actually ang Presbyterian. Ang Presbyterian Reform man gud, ang Presbyterian Reform kay mo practice sila sa kanang infant baptism. So, manang baptist, kay dili man gyud na mo practice sa infant baptism, wala man gyud bunyag alang sa mga bata. No? So, ang bunyag o kanang pagbautismo alang lang yun sa mga dangko nga magtotoo. So, dili siya pwede sa mga infant. So, gi-strike nila din nga diha sa pagpamembro. So, kato lang yung mature believer na bisagop sa pulong, misulod sa bautismo. So, walay appeal ang mga bata. So, ilang gidoon din ang
pag-strike nila na to sa mga religion nga adhere sa kanang baptism sa children. So anong baptismuhan man nimo ang bata wala pa man sa kasabot. So muna ang baptism ngadto sa mga nakasabot. No? So kinahanglan before himuon ang baptismo nabaybalog sa dihan sa niya miabot ang paghinulsol gisagop sa pulong gihimo niya conviction ng pulong sa Ginoo dinisulod sa baptismo. So muna ang standard nga gitudlo din ni Kristo no sa pulong niya. Buhat 2:47. So dagan ta nato sa Corintios City sa verse 47. O nga nagdayeg sa Dios o nahimut-an sa tanang tawo o sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. So niya ang pulong. So kinsa katong gidugang sa Dios sa iglesia? Kadtong mga nangaluwas. Dili katong mga nangaluwas plus ang ilang mga kabataan nga wala pangaluwas. So muna nga katong gidugang sa iglesia katong lang yung nangaluwas. So kung nakaidalon diya sa iglesia nga bata nimo, pwede ra na sa dalon nimo sa iglesia para makapamilaw sa pulong sa Ginoo, pero dili nimo sa i-considera na kani membro ni siya. Ang bata diha, no? So sayo man gud kay madala mo gud sa package kay pag ang nanay tatay miingon nga baptis ko, pati ang bata madala pud nga baptis. Dili pa na baptis. Ang imong bata kay wala pa na sakop diha sa klaro nga pagsagop sa pulong sa Ginoo. So dili nato lagi sa i-package nga pag sinanay si tatay nagpamimbro, automatic akong bata nga membro matawag ko dahil baptis. Mo mo kunay connotation nato nga pag ang ako ang ginikanan nagsimbahan sa baptis, membro sa baptis, automatic ang mga bata mo mabaptis pod. Inana. So pero dili pag inainana. So, ato lang silang ginadala diha sa simbahan, mga kabataan nato, para magkaroon, para ma-build pod ang conviction. Diha sila kasi nga ang imong gituuhan, posible pod nga ilahang matuuhan. Kay imong napaminawan, ila man pong napaminawan. Pero dili, wala sa imong kusog nga sila mahimo silang membro sa iglesia, mahimo silang Kristohanon. Naagid na siya sa gahom sa espiritu, no? Ang paghimong Kristohanon sa usa ka tawo. So, ingon din no? Dili kadtong mga nangaluwas plus ang ilang kabataan. Giduot pinadiri ang against sa Presbyterian, no? Na reform. Actually, kung naay Presbyterian nga reform din yun, so makuha po sila, ma-offend po sila ni kay siyempre strike man sila kay pag Presbyterian reform bangod ka pag discuss sa kanang baptism sa church membership appeal man tong mga bata sa covenant. So muna nga pero may explanation sila na katong bata include sa covenant pero dili itong baptism na nakapaluwas sa ilaha. May explanation po sa niya na. Pero inuot lang po emphasis mo sa baptis. Pag baptis ka, so believers baptism lang yun. Kulay apil ang mga kabataan. So, Acts 9:26. So, balik sa scripture, Acts 9:26. Acts 9:26. O sa pag-iabot na niya sa Jerusalem, mga nino, sa pag-iabot na niya si Pablo ni, sa Apostol Pablo, sa Jerusalem, siya misulay sa pag-ipon sa mga tinunan. So, gusto si Pablo mag-fellowship sa 12. No? Pero kaya ba si Pablo, formerly persecutor sa church, criminal, murderer, niya naluwas, ni gustong mutipon dahil diya sa 12. So, siyempre ang 12, makulat, nahandlo ka niya. Kaya basin o taktik lang doon niya para ma-atake niya ang church. No? So, para matake na sumunang ilahang itino sa Diyon. So, kaya wala man sila muto na siya tinuod kayo nga tinunan. At first, ang 12, wala pa muto na si Pablo tinuod ng Kristohanon kay tungod sa iyang former status nga manlulutos. So, muna nga
nagduha-duha sila. So, pero sa 27, napangikutan siya ni Bernabe, o inalangan to sa mga apostoles, o kanila, isugilon ni Bernabe, ang kaagin dito sa dalan sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo, nga misulti na niya, o sa iyahang walay kakahadlok na magpamulong sa ngalan ni Jesus dito sa Damasco. So, naay nagpamatuod. So, si Apostol Pablo, adunay person na nagpamatuod nga siya Kristohano na o kana si Bernabe. So muna, being a Christian, Kristohanon ka, matawag ka sa Kristohanon, masulod ka, membro ka sa usa ka lokal nga iglesia, kinahanglan na ay recommendation na ay pagpamatuod sa uban ng mga tao na ikaw, tinukoy nga Kristohanon. So na ay recommendation, ako yung Kristohanon siya, ako pamatuod din nga Kristohanon siya. So muna nga, ining local church, kaning mga unang nag-covenanting, so muna sila karoon ng mahimong mo-assess. Muna sila mo-assess nga, kini nga person, huwag ka na sa membership, nasa posting. Na-posting. So postingan din ha o 1 month or 2 months or pila depende sa quality sa church. Nga, kini nga posting din i-postingan nga picture din ha, pagpakita na nga musulod ni sa membership. So, kitao na sa tanang mga local church members. Kitao na. Tapos, i-assess. So, after 1 month na posting dito, pag naagani objection nga, oy, dili pa siya pwede kay mo na, dili pang kapapatunan ang iyahang pagkakristohanon. So, kung dili sa siya i-recommend nga, may mong membro tungod kay na may mga nag-assess, na may mga nag-recommend. So, pero pag ang local church, makita na nila na pareha ni Bernabe, iparugan ni Bernabe na yun siya, si Pablo, Kristohano na ni. So, naay person na nagpamatuod nga kini nga Samuel, kini nga si Pablo, tinuod na siyang Kristohano. So, enough man na siya. Si Bernabe naman ginang nagbarog din eh. No? Nga bisulti, nga tutubangan sa mga tinunan, na si Pablo, tinuod ng Kristohano. So, na-recommendation from someone, from other believers. So, pareho sa ngayon sa Lord's Supper. Lord's Supper, no? Pag ato ka sa laing dati, laing iglesia, makaparty ka sa Lord's Supper, tapos, nagani mo matuod nga ikaw tinuod ng Kristohano, pwede ka makaparty. Na may nag-recommend ko, tinuod na siya ang Kristohano, pwede na siya makaparty. Kiklaro na din ha, no? So, cases mo kaya po ni Pablo. So, si Pablo gusto siya magtipon sa mga tinunan. Naluwas na siya, Kristohano na siya, naluwas na siya, nasa pagto, nasa paginulsol, dito na itabo sa dalan sa Damasco. Karon gusto siyang magtipon sa 12. So, kinahanglan ng recommendation. So, muna si Bernabe, ang naghimo niya, ang nag-recommend na si Pablo tinuod na nga Kristohano. So, klaro din nga ang mga tinunan sa Jerusalem, wala kayo mudawat ni Pablo ingon nga kaanib sa iglesia o kauban nila, tungod kay sila wala man mo nga si Pablo tinuod na magtotoo ni Kristo. Kung dining dakita, nangasayop ang mga tinunan sa mga pagkatabo. Apan kini na insakto ra gihapon sa dihan si Barnabas o si Bernabe, nagpanghimatuod na si Pablo tinuod na magtotoo ni Kristo. Panangklaro din nga prinsipyo, o kini bato lamang napanghimatudan na tinuod luwas o yung ngayon nga mahimo kung magpadayon isip membro sa usa ka lokal nga iglesia. So kinahanglan nga mapanghimatud-an nga tinuod nga luwas. Sumuro gina ang standard mapanghimatud-an nga tinuod nga luwas. Ang usa ka tawo niya mahimo siyang membro sa usa ka lokal nga iglesia, masulod sa membership sa una sa bautismo, no? So letter B, doon pa niini. Ining sukaranan nga kinahanglanon sa pagkamembro sa iglesia, masabot na po sa termino igamit sa pagulagway sa iglesia. So, gagamit karon og mga pagulagway. Ining sukaranan nga kinahanglanon sa pagkamembro sa iglesia. So, ang mga hulagway din karon mga terms nagigamit sa Biblia sa pagulagway inon nga iglesia. Una, number 1, ang iglesia hulagway inon nga usa ka panon sa mga karnero. Flock. So, pag yun nga panon, kauban yun na. Pag panon, flock together, yun na siya.
So, karniro man, so nagkaubanay na ng mga karniro. Kung nag-iulagway ang iglesia, ingon na flock of God. So, ang iglesia, ang church, local church, iulagway siya, ingon na flock of God. Karniro ngaya sa Diyos. Acts 20:28. No? Ingon din sa Acts 20:28. Pasama na ito sa Acts 20:28. Tanda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok kanon nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimuon ninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang napatunan pinaagi sa iyang kaulingong dugo. So na-mention din nga panon, tibuok panon nga flock, tapos gisumpay din i-explain nila kinsa man ang tibuok panon mao ang iglesia sa Ginoo. So, muna rin ha, ang mga pastor, na sila ang magbabantay sa tibuok panon, nga kanang tibuok panon, nag-refer na siya sa iglesia sa Ginoo, nga ibantayan sa mga under shepherds o mga pastor. No? So, ang pastor, dili tag-iya sa karniro. Nung naman natin, no, ang pastor, dili tag-iya sa karniro. Isa may tag-iya sa karniro, Ginoo. si Kristo. Pero naa siya i-send o nasa i-padala ng mga under shepherd, na itawag mga pastor, nga mao'y pagbabantay sa pagtagad sa iglesia. Kaya kining mga karniro, gipakamatyan ni, gipalit kani sa kaugalingong dugo ni Kristo. So ang nagpalit, no, gibayaran kining mga karniro, kining flock of God, kining mga karniro, kining lokal na iglesia, gibayaran kani sa dugo ni Kristo. Kunya ang tag-iya si Kristo, pero gipabantayan sa mga magbabantay ng mga pastor. So, masipyan din bantayan pastor, manubag siya sa Ginoo. No, pasagdan rin niya ang panon, manubag siya sa Ginoo. I-abandon ganin niya ngayong panon, manubag siya sa Ginoo. Tapos siya tulubagon, kay siya man ang gibutan ng bantay sa pinalit ni Kristo, pinagi siya ang dugo ng mga karniro. Kanya, itahasan siya sa pagbantay niya na. So, dili ano niya tagdong bantay, dili bantay niya maayo. So, biyaan niya, abandonan niya, sakdan niya. May tabo niya na siya marupag ng pagkubangan sa magbalantay sa pinakamagbalantay sa kaniro na mao ang tag-iya, na mao si Kristo. So, magiging niya sa Acts 20, buhat 20:28, no? Acts 20:28. So, kinsa ang mga kaniro? No, si Ginoo sa Kristo, mingon, akong mga kaniro, maminaw sa akong tingog, sila musunod ka na ako. So, kaniro ni, ang sunod nga verses diha, John 10:26. John 10:26-27. Okay. 26-27. Apan patindog niya si Pedro. John 10:26. Apan kamo wala man nagpanoo, apan kamo wala man nagpanoo, apan kamo wala man nagpanoo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karniro. Ang akong mga karniro nagapataligog sa akong tingog, ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. So mani ang mga marka sa tinuod ng karniro. Mark of a sheep ang tinuod ng karniro. So una na nagpanoo kan Kristo. Unay marka sa karniro ha, na nagpanoo diha kan Kristo. Dili gani ka motuo ni Kristo, dili ka karniro ni Kristo. Kung dili ka motuo ni Kristo, kaya ang marka sa pagkakarniro ni Kristo, managpanoo kan Kristo. So manang gibilahan din ni Kristo ang Mahudiyo,
Kay mingon man ang mga Hudiyo nga sila iya sa Dios. Pero wala sila motuo ni Kristo. So karon nang ingon sa Kristo, kamo wala man nagpanuo. Tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero, binahan niya ang mga Hudiyo. So ang sa 27 ingon si Kristo, ang akong mga karnero o kini timailhan sa pagkakarnero ni Kristo, managpanuo kang Kristo. Sunod, nagapatalingkog sa akong tingog, nagapatalingkog sa tingog ni Kristo, nagapulong. Kunya, sunod nga, tinailan sa pagkarnero, si Kristo nga magbalantay sa karnero, nakaila sa siyang karnero, muningon siya ako nakaila kanila. Tapos, sunod, sila nagasunod ka na ako. Tinailan sa pagkarnero ni Kristo, nagasunod ka ni Kristo. So, muning tulo ka, tinailan sa karnero ni Kristo. Nagasunod kang Kristo, nagapatalinghog sa tingog ni Kristo, na nagpanuo kang Kristo. So, mo gina siya ang standard sukarangan sa mahimong karnero ni Kristo. So, kini mga karnero ni Kristo sa 28, ihatagan sila kinabuhi ngayon muna na iluwas. So, manawalay karnero nga dili luwas. So, kayo maganda, mo intimelan sa karnero ni Kristo, si Kristo mihatag kanilang kinabuhi dayon. Tapos, mo pag yun, ang karnero ni Kristo, dili na yun sila malaglag, dili na yun may impirno na. No? Ang tinuod na karnero ni Kristo, wala na'y makaagaw kanila gikan sa kamot ni Kristo. Kung na tinuod nga, karnero ni Kristo. Ang tinuod nga karnero ni Kristo, bantayan sa amahan. Ang akong amahan mo ay naghatag kanilang hikanako, siya labing ako, o sa tanan o walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamo sa amahan. So, secured na gyud ang karnero ni Kristo. Sigurado na gyud ni o wala na kapildihan, wala na kalaglagan diha sa karnero ni Kristo. Kay sa 29 gisiguro na daan ang assurance, no, sa mga karnero. Dili na sila malaglag, dili na maagaw ni bisan kinsa. Aduna na sila kinabuhi nga dayon, no? So, unya mo ni nagapatalingkog kang Kristo, nagasunod kang Kristo, nagpanuo diha kang Kristo. Mo na timailhan sa karnero. So sa assessment sa membership mo ni imong kitahon. Ano kitahon? Na bani dito o bani ni Kristo? Mo man siya, dito o bani ni Kristo? Dito o. Nagpatalinghog ba ni sa tiyog ni Kristo? Nagpatalinghog. So, nakaila ba ni siya? Nagsunod ba ni siya ni Kristo? O nagsunod. Tapos, niangkon ba ni siya na siya gitagang kinabuhi na dayon ni Kristo? Misalig ba ni siya na siya gitagaan na kinabuhi na dayon ni Kristo? Bituo ba ni siya na kini siya dili na gyud siya malaglag? No, dili na siya maimpirno tungod sa assurance sa ginatag ni Kristo. So, kung kanina, so tinuod sa karnero. Kung makita nimo ni, mura na siya diha ang standards pagkita kung kini sa tinuod nga karnero ni Kristo. So, wala na ilain, dili ka pwedeng mo gawa sa Biblia sa pag-assess sa usa ka Kristohanon. May ba i-test mo ang iyang brilliancy, i-test mo ang iyang knowledge of scripture, wala man na. So, mura gini mo kita din ni siya ng mga basihan sa pagkita kung sa katao tinuod ba nga iya ni Kristo. So, si kinsa maninaw man siya, no? Busa pinaagi pa sa termino nga gamit sa paghulang buhay sa iglesia, masabot na nato nga ang mga membro sa usa ka iglesia tinuod nga magtotoo ni Kristo. Karnero o dili anding. So, unsa ang ilhanan sa tinuod karnero? Muni, nang i-discuss din ha. Sunod, number 2, lain pang paghulang buhay aron pag-ilang sa iglesia nga mao ang gawas, no? Kristo, no? Lain pang paghulang buhay. 1 Corinthians 12:12 to 14. So, sa maning natubliwan ang Biblia diya sa 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12, gikan sa 12 paingon sa 14. Kung sa pagkasunod nga adlaw, ang dakong panahon sa katawhan nga nangabot sa pagpamista, sa pagkadungog nila na si Jesus maabot sa Jerusalem,
Sa nga verse 1 Corinthians 12. Okay man makita. 1 Corinthians 12. Okay. Kay maingon ang lawas usara o nagabaton og daghang mga bahin o nga kining tanang mga bahina sa lawas bisan daghan sila usara kalawas maingon man usab niya na si Kristo. Kay pinagi sa usa ka espiritu kitang tanan mga Hudiyo ug mga Kristiyanhon, mga Ulipon, mga taong gawas ng bautismo sa usa ka lawas o kitang tanan gipatuhok og usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang kundi daghan. Kaya ang description o terminology nga gigamit sa paghulagway ng lokal nga iglesia, dili lang flat, dili lang panon sa Dios, kundi kini gitawag nga lawas, one body, usa ka lawas. Apan unsaon man aron mahimong kabahin sa lawas ni Kristo. So sa kalawas no, ang church dili lang flat ang description o paghulagway sa iya, kundi ang sa local church i-describe usab siya ingon nga one body, usa ka lawas. Usa klaro kayo dinhi nga kinsa katong mga kabahin sa lawas ni Kristo, mga tinuod nga magtotoo ug busa sila na bautismuhan sa Espiritu, mao nga bisan kinsa nga wala makabaton sa Espiritu dili mahimong miyembro sa iglesia. Ang lawas ni Kristo ang ilhanan nga may Espiritu. Roma 8:1-11, Galacia 5:16-25. So, muna siya ang usa ka lawas, ilhanan sa lawas nga adunay Espiritu ni Kristo. Now, body, usa ka lawas nga nasudlan, napuy-an sa Holy Spirit. No? Usa ka lawas. So, basahan natin ang Romans 8:1, cross reference niya. Romans 8:1. Romans 8:1-11. Busa sila nga anak ng Kristo, dili na karon hinukman sa silot. Number 1, no? Sila nga naa ni Kristo. Payon sila, iglesia, daghan, magtotoo, mga magtotoo. Sila nga naa ng Kristo, dili na hinukman sa silot. So wala na ihukom alang sa mga Kristohanon. So, sunod dinhi, kaya ang kasuguan sa makabuhi ng Espiritu pinagi Kristo Jesus nagpahigawas ka na po ilang sa balawat sa law sa kamatayon. Kaya wala mahimo sa kasuguan na nahuyang pinagi sa unod kini sa Dios nahimo nga mao na sa pagpadala niya sa iyang kaguliyong anak nga diha sa dagway sa usa ka masalanon nga unod ug sa ug alam sa sala ang sala diha sa unod iyang gihukman sa silot. Aron ang matarong ang ibot-an sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala makinabuhi o yun sa unod kundi o yun sa Espiritu. Kaya ang mga nagkinabuhi o yun sa unod maghilawason sa ilang panghunahuna apan ang magkinabuhi o yun sa Espiritu nagapanghunahuna sa mga butang sa Espiritu. Now, proceed to sa other nga verse sa Galatians 5:16. Now, sa Galatians 5:16 gisulti usab din ha no ang sa lawas no. Apan mayong managawi ka mo diha sa Espiritu. O gayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod, kay ang mga pangibog sa unod kasupag sa Espiritu, o ang mga tinuwa sa Espiritu kasupag sa unod, kay kining duha nagkasinupakay man amo sa usa aron kamo dili makahimo sa buti pagkabuhaton apan kamo ginamandoan sa Espiritu kamo dili ilalom sa kasubuan o gayag kayo ang mga buhat sa unod mo kini paglawas kaugaw-kaulag simbag mo sa Dios paglamat magindang pagdingkil pagnabugbo kapungod kay iyahay sila pa kay pundo kasina ubog-ubog pagiyaka hak-hak o mga butang sama sa ingon niini. So apan 22 ang bunga sa Espiritu no bunga sa Espiritu mo kini gugma kalipay kalinaw kailog kaluoy pagkamayo pagkamintuson kaagbo pagkung sa kaulingon na mao mga butang walay subuan ng kabatok mo ni ang bunga sa Espiritu. Nya kini nga bunga sa Espiritu naa diha sa usa ka lokal nga iglesia. So muna na ang usa ka lawas magkasinabtan na gyud ang iglesia nga lokal magkasinabot din na ma-unite gyud siya tungod sa usa ka espiritu. No? Tungod sa usa ka espiritu mo nang gitawag ang usa ka iglesia nga lawas, no? One body. So nya ang figure sa tong usa ka lawas every part sa atong body is connected sa matag usa. Tapos ato ang pagka usa ka lawas na connect kita diha sa usa ka espiritu.
We are connected not by flesh, not by blood, but we are connected by faith and by spirit. Pinaagi sa espiritu. So, muni ang gihulagway, no? Nagigamit so sa iglesia, dili lang flock, dili one body, one flock, tapos one body. So, tapos din ang ikaturo. Ang ikaturo nga title o kanang terminology nga gigamit sa usa ka lawas ni Kristo, ang paghulagway sa usa ka balay. One building. No? Balay, no? 1 Corinthians 3. Ito basa ko ng 1 Corinthians 3. So, muna ang mga term na gigamit, no? 1 Corinthians 3, 5 to 14. Verse 5 to 14. So, unsa man lang di ay si Apollos, unsa man si Pablo, sila mga mag-alagad lamang nga ang matag usab kapiyalan sa Ginoo buraton nga pinaagi kanila ang mga nagpanoo. Ako mao ang nagtanong, si Apollos mao ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. Gisgot man sa iglesia, no? Nga usa ka building. Sa ingon niya na ang may dili ang nagtanong o ang nagbisbis kung dili ang nagpatubo o ang Dios nga mao ang Dios lamang. Siya nga nagatanong o siya nga nagbisbis nagsamara o ang matag-usa madawat sa iyang suhol nga mag-aagad sa iyang pagpangabudlay. Kay kami mga masigka magbubuhat sa Dios, ha? Kay kami mga masigka magbubuhat nga iya sa Dios, kamo ang inuma sa Dios ang binalay sa Dios. So gahisgot man sa field, no? One field tapos sunod one building, no? Kamo ang binalay sa Dios, no? Muna sa verse tungkol sa verse 9 nga ang binalay sa Dios. Sumala sa grasya sa Dios nga gihatag kanako maingon sa usa ka bakit nga magtutukod. So builders, no? Magtutukod. Ako mao ang nagapahimutan sa katukoranan ug lain ang tao ang mao nagtukod sa ibabaw niini apan magbantay hinuon ang matag usa kung unsaon niya pagtukod ibabaw niini building, no? Kay wala na ilaing katukoranan nga ikapahimutan pa ni bisan kinsa gawas sa ikapahimutan na ni nga mao si Kristo. Karon kung ang ibabaw niini maong patukoranan foundation, no? Si Christ ang foundation. Ibabaw niya na adunay magabalay o pulawan sa labi mga bato, handili, kahoy ug pugod o nagami. So unsa man na siya? Ang ginamatan sa matag usa makita ra niya kay ang adlaw sa hukom magapadayag manon niya nini sanglit kadtong adlaw ay igapadayag man pinagi sa kalayo. Ug ang mao kalayo mao ang magasulay sa binuhatan sa matag usa. So building, no? Tapos ang building na ay made of stone, tapos na ay made of woods, made of hay. So kung itry ko sila sa fire, ang mahibilin katong made of stones. Pero ang made of fire, ang made of woods, made of hay, masunog. So, usa may doon diri ni Apostol Pablo. Kung mulungtad man ang bisang buhat na natungkol sa ibabaw sa patukoranan, si Christ ang patukoranan. Kung mulungtad ang ibabaw diha ang patukoranan, siya magadawat o ganti. Kung ang buhat ni bisang kinsa masunog ra na siya makaagom sa kapildihan, pan siya maluwas bisan daw nag-agi siya latas o kalayo. So, ginuot din kasi gi-emphasize din ini ng versikulo. Matutuwa din sa ito ang leksyon, no? Unsa man ang mga kasangkapan na angay gamiton sa balay sa Dios. Kunin, no? Unsa man ang mga kasangkapan na angay gamiton sa balay sa Dios, dili kahoy, dili kogon, dili dagami. So, unsa man sila? Bato. Kaning dili kahoy, kaning kahoy, kaning kogon o dagami. So, ang explanation na is dili mga dili magtotoo o sayop nga ginabig. Ang nagisgot mo siya sa false conversion. False conversion ang gisgutan din na, no? So, kay masunog raman. Kung ito na, mapagtukod mo sa ibabaw, si Kristo man ang foundation. So, diya sa foundation, nasa mao si Kristo, musulod ang mga Kristohanon.
diha sa itokod ang mga Kristohano diha ni ana nga foundation ang si Kristo. Now kung karon ang imuhang itokod diha kugon, kahoy o dagami, kining mga kugon, kahoy dagami nag-refer man na sa false conversion. Bobito lang nga dili pwede nga sa pagpanangyaw mo sa pulong sa Ginoo, kinahanglan gyud ang mo-convert nila espiritu. Holy Spirit gyud ang mo-convert nga dili nga ikaw mismo ang nag-agni aron nga mosulod sila diha, aron magpamembro sila diha, ay mahulog na false convert. Kung pinaagi ba sa imong kusog ba, pinaagi sa imong kaugalingon nga paningkamot nga para mamembro ni sila, isulod mo sila dinha, ukson nimo sila sa pagpamembro dinha, aron nga mahimo silang kaani sa usa ka lokal nga iglesia. Nya dili di ay siya kinumberta sa Espiritu Santo. So, inig-try sa fire, masunog ra gina sila. Mga wala ra ginang false converts. So, wala nga ang duwag din actually sa teaching din i-emphasize ang regenerate membership. Importante kayo ng regenerate membership nga kinahanglan nga si Kristo ang pagkakuranan o ang natukod diha sa ibabaw kang Kristo kinahanglan gyud made of stones. Kay inig-try sa fire, tinuod man siya magpabilin, kay dili man siya masunog. So man nag-iisgutan din no? So, ingon din mga dili magtotoo sa iyong makinabi, kay masunog naman. Kundi, bulawan, salapi, silver, o mga matong hamili, tinuod nga magtotoo, refer. Tinuod nga magtotoo, tinuod nga nakabig sa Ebanghelyo sa grasya. Dili kini masunog, matod sa 12:13. Now, ang konteksto, magbantay ang pastor sa mga taong iyang giministeryohan, basin kini masunog ra o dili mulungtan. Kay Gisgot man si Apollos, si Pedro, si Pablo, mga builders man tinawag ni sila sa Dios nga mag-build diha sa patukuranan nga mao si Kristo. So sa Kristo ang gipahimutan nga patukuranan. So dili pwede nga imong isulod diha sa mga patukuranan made of woods, made of hay, made of mga dagami. So kinahanglan ang masulod diha made of stones. So ga-refer siya sa regenerate membership. Ga-refer siya na ang musulod din ang tinuod din nga karnero. Kaya pag tinuod nga karnero, di naman kamalaglag. So pero pag ang imong isulod din dili di ay siya tinuod nga karnero, sa judgment mahanga ro dito. Mahanga ko siya, kaya mga sunog naman ko siya. Muna giduot din sa 1 Corinthians, ang giduot din ang works sa mga apostles. Ang works sa trabaho sa Ebanghelyo. Na ang Ebanghelyo dili gyud siya by means of the effort nga gihimo sa mga magbubuhat na pinaagi sa ilahang kusog naka-gain sila og mga tao para mahimong membro sa lokal nga iglesia. Dili kinahanglan gyud nga ang work sa evangelism, work siya sa spirit. Kay ang work sa spirit mulungtad man to. Ang regenerate membership, mulungtad to siya. Pero pag work na gani sa tao, sangyaw, mo man ang actually ito na nasa isibilism. O sa ato, pag sangyaw sa pulong sa Ginoo, dili yun tayo nga magpadawat-dawat, dili ta magpa-sumay-sumay sila sa pagsunod sa mga pag-ampo, ay posibleng mahulog na sa false conversion. Kunya, nasulong sila, nabautismuhan, may nidawat, nasunod-sunod sa pag-ampo, niya marag ipugos nimo nga pagpamembro. Ang uban pod nga gihaylo lang nimo sa influence nimo, gihaylo nimo sa material things para mamembro sa lokal nga iglesia. Now, false conversion ang tawag niya na. Dili sila tinuod nga conversion. Kaya ang true conversion, made yun siya, hinimo siya sa Holy Spirit. Regenerated by the Holy Spirit. Munang dili yun siya masunog in the end. No? So, munang gisgo na din Munang dili biya basta-basta ang pag-discog ini kabahin sa membership sa usa ka local church. So dili nato
pinugos. I would cite an example sa Hingatongan na ay pastor dito sa una. Dili sa actually pastor, pero na sa pastor siya. So, ang iyahang paagi sa pagpamuha og mga tao para mosulod sa membership sa local iglesia kay one sack per believer. So, simba ka, diya sa simbahan, na kayo sa kasabong bukas. Nang kisa may ganahan anak, daghang kayo ang musulod. So, sa buhay pa siya, daghang mo simba. Daghang mo simba, daghang mo tambong during Sunday, na himo nila members na natin. So, at the point of death, namatay siya. Wala na ron. Bungkag. Wala na ron. Wala na nakita ang iyang product. Kaya foundation, dili man mao. Oh, so pero, although, nagpilit o ka na medyo maayong maligas sa iya, kay known man sa nga maghihatagon, kay one man, one sack could per believer ng simba. Inana. Karon, nag-gain siya o ka ng legacy, nga moto siya. Ang iyang, pero, mao ba na ipaagi sa Ginoo sa membership sa local nga iglesia na man-made effort ang pagpamembro sa usa ka local nga iglesia? Dili. So, ang atong pagpamembro sa local nga iglesia, kinahanglan gyud siya made by the Holy Spirit. Mo nang gitawag sa Biblia dinhi regenerate nga membership. So, kinahanglan nga tinuod gyud siya nga stone. No, dili siya made of hay, made of woods. Kay masunog ra kinahanglan ang nasulod diha sa pagkukuranan nga iya ni Kristo, ibabaw din sa pagkukuranan ni Kristo, tinuod. Kaya mo na may, sa ko sa dinhi, katong nagtrabaho, diba, sa 12:13, ingon sa dinha, ang binuhatan sa matag usa makita raon niya. So, maning binuhatan, isa may nagbuhat. Ang builders, katong nagtukod, katong sangyaw sa Ebanghelyo, ang binuhat kita raw niya. Kaya anad lang mo kung padayan manong niya sandit katong adlaw ay padayan pinaagi sa kalayo o ang maong kalayo mao ang magasulay sa pinamatan sa tagusa sa mga builders. Katong trabaho ni Apostol Paul, trabaho ni Pedro, trabaho ni Apollos diha sa pag-evangelize, itry man to by fire. So ang hayat nako diha, ang dili masunog tinuod. Pero ang mga binuhatan na nasunog, dili ito siya tinuod, kinasunog man. So, pero ang nakita ko din ang katong magbubuhat ba, so, muna yung sa 15, kung ang buhat, bibisan sa masunog, ranan siya makaagong o kapilihan. Apan siya maluwas, bisan nga daw, nag-agis siya lakas sa kalayo. So, muna sa mahitabo, no? Muna nga sa, actually, warning nisa sa mga workers. Warning kani kay builders mo nagisunan ni God. Warning nisa sa mga workers kung yung sa nila paagi ang pag-evangelize. Kung ang ilang paagi sa evangelism, Subay ba sa Bible? tinawhanon ba? Isubay ba sa Biblia? O naghimo sa ilang tinawhanon na paagi? Nana. So, pero sila, tinuod nga mga sangyaw. Tinuod ba, Kristohanon ba, nagigamit sila ng instrumento nga mo sangyaw, pero ang paagi karon sila ang pag-build, kung man-made effort lang ni, masunog na gina. Pero kung by Holy Spirit yun, regenerate membership, so dili din na siya masunog nga trabaho. So, muna ang gisugot na nini nga, giduot lang may din ang regenerate na membership. So, labot pa nini, ang sukaranan sa pagka-tinanglanon, ano mahimong members o sa pagkakalingin siya, hindi may dakong kalabutan sa kalainan, sa daan kasabutan, o sa bagong kasabutan ng komunidad. So, gisugot ng tao, Old Covenant, New Covenant. So, Old Covenant, o sa Old Testament times, tapos New Covenant sa New Testament times. Hebrews 8:6, no? Doon ay akong kalainan sa komunidad, no? So, okay, no? Pag-isubutan sa aning Hebrews 8:6. Sa Old Covenant o sa New Covenant.
Kaya sa Old Covenant, na maghihapo yung iglesia ng ito ko dito sa Old Testament times, no? Hebrews 8:6. Apan naingon karon si Kristo na sulod sa usa ka pagpangalagad nga labaw pa kamaayo kaysa daan. Diha? O man ni, no? So si Kristo naisunod sa usa ka pagpangalagad nga labaw pa kamaayo kaysa daan, gisod og daan ng Covenant. Unya maingon nga agi pakigsaan nga iyang ginapakaliwatan labi pa kamaayo sanglit na himo man kini ang pinasikat sa labi pa kamaayong mga saan. Better promise, no? Kay katong unang pakigsaan o Covenant, wala pay kulang, wala untay kahigayonan alang sa ikaduha. So katong Old Covenant sa Old Testament times dili dito siya perfect, no? So unang niabot ang ikaduhang pakigsaan, diya ang Kristo nga higpit. Apan kay iya man silang nakaplagan nga may kakulang, Old Covenant, kulang nung dito sa Old Covenant, siya nagaingon, moabot ra ang mga adlaw, nagaingon ang Ginoo nga pagahimuon ko ang usa ka bag-ong pakigsaan, New Covenant, uban sa kaliwatan ni Israel ug sa kaliwatan ni Juda. Dili ingon sa pakigsaan nga gihimo ko uban sa ilang mga ginikanan niadtong adlaw sa akong pagunit kanila sa kamot aron sa pagdala kanila gawa sa iyo ta sa ito kay dili kay wala sila magmutinumanon sa akong pagsaan o busa wala ako manumbalik kanila nagaingon ng Ginoo kay mao kini ang pagsaan nga ako paghimuon uban sa kaliwatan ni Israel tapos niadtong mga adlaw nagaingon ng Ginoo igabutan ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan o igasulat ako kini diha sa ilang mga kasing-kasing o ako mahimong ilang Dios o sila mahimong akong katawhan. So sa kalahian sa Old Covenant o sa New Covenant. So sa Old Covenant, ang law gibutang sa duha ka papan nga bato. Mo man na siya isulat sa duha ka papan nga bato. So iratong tangdan sa Old Covenant. So pero nagkulang ito. Diyan ang Kristo sa New Covenant, ang law gibutang na diri sa una-una og sa kasing-kasing. So sa pagiha, regenerate membership. Muna na trabaho sa espiritu. Gitrabaho sa espiritu ang imong una-una imong kasing-kasing. So muna nga layo kayo nag diferensya lahi dako kayong kalahian sa Old Covenant, sa Old Testament times o sa New Covenant diha ang Kristo. No? Kay ang law gibutang ra dito sa Old Covenant sa duha ka papan nga bato. Pero ang diri kang Kristo ang law gibutang na gyud diha sa kasing-kasing og sa una-una. Mo ning ingon dinhi sa Hebrews 18 also James, no? So, ingon dinhi sa daang kasabutan nga komunidad gisulat ang balaod sa papan nga bato ang napulo ka mga sugo apan ilaw sa daong kasabutan nga komunidad gisulat na ang balaod sa Dios diha sa papan sa kasing-kasing tawo. O ang kalabutan niini sa pagkakinahanglanon aron mahimong miyembro sa kalokal nga iglesia, ang daang kasabutan ng komunidad sa Dios, ang kadaghanan wala makaila sa Ginoo. Apan diha sa bagong kasabutan ng komunidad sumala sa Jeremias nga ang matag usa ka tawo nakaila na nga tinuod sa Ginoo. Busa klaro kayo nga ang komunidad katilingban o mga tao sa Dios diha sa bagong kasabutan, ang iglesia kadtong mga tao nga nakaila sa tinuod nga Dios mao'y mahimong kaanib o magpabilin nga membro sa usa ka lokal nga iglesia. Kung dili kadtong mga tao nga nagpahayag nga nakaila sa Dios apan ipaghimakap diha sa ilang mga binuhatan. So Titus 1:16 manang dugang diha nga cross reference, no? Kabahin ini. So letter D, dugang kanini kining gikinahanglanon aron mahimo kitang membro sa iglesia makita nato sa klaro ang hinulog sa mga apostoles 2 Corinthians 6:14-18. So mo man ni kanang gigamit man nato nga bersikulo kanang 2 Corinthians 6:14-18 kanabahin sa atong anikwaliyog na dili kita makita anikwaliyog ngadto sa mga unbelievers. Pero actually ang tinuod gyud din ha nagisgot din sa membership. Dili kini mo pwedeng i-membro ang dili kang totoo so sa kalokal nga iglesia, no? So kining maong teksto kasagaran gigamit kini sa pagsuporta sa posisyon sa kahimtang sa dili magtotoo o magtotoo nga
dili mag-NUI o dili magnegosyo sa negosyo. Gigamit pa nga application sa uban, no? Kini nga mga bersikulo. Kanang 2 Corinthians 6. Pero kay magnegosyo mangud ka, di mo ka pwedeng di mo engage, no? Sa mga unbeliever mo engage ka mangin kanto nya. Pero sa uban mo mga iglesia, ilan ang gigamit nga magtotoo, dapat makigsosyo lang yun sa business nga to sa magtotoo. O man yung ilang gigamit nga bersikulo. Yan na. So ang Kristohanon, dili pwede siya makigsosyo business nga to sa mga unbeliever. O man na ang ilahang giyo dinhi, pagsuporta sa mga posisyon nila sila gituuhan. Yang uban po, gagamit ko din nga ang magtotoo, dili pwede maminyo sa dili magtotoo. Yan po nagigamit ng bersikulo. Yan na. Pero sa Corinthians, na may Kristohanon nga magtotoo, kunya ang ihang bana, dili magtotoo. Oh, katong giingon nga. Nana. Oo. So, kung sa mga ginagawa nini nga bersikulo. So, ang gusto ko nini nga bersikulo, ang pagpamimbro. Dili kan pwedeng i-membro ang dili magtotoo diha sa iglesia na magtotoo. O man yang gisutan din na. Kaya nga naman nga, di ba na dili pwedeng iyok together nga, iyok nimo together ang kanding o ang kanang kraniro, di ba nimo iyok together. So, ang pagyok together din, guys, kung siya sa membership, local church membership, dili pwede nga ang dili magtotoo, imo siya ipamimbro diha sa mga magtotoo. So, pero ang ubang ng mga magwawalay nini, gagamit sila i-apply nga to sa na Kristohanon, businessman, dili pwedeng makisosyo sa mga believer, or ang usa ka Kristohanon, dili pwedeng makikminyo sa believer, ilan nang i-apply diha, nag-yoking together. Although, may point man pod, pero ang gihisgutan gyud dinhi nga bersikulo, ang kanang pagpamimbro sa usa ka dili magtotoo diha sa magtotoo nga iglesia. So mo na ang gihisgutan dinhi. Mo nang mo man dinhi, no? Explanation dada. So apan kini mao mga baruganan o prinsipyo kaduha na lamang kini nga mga aplikasyon ini mao teksto. Apan ang una gyud niini nga aplikasyon niini mao ang membership sa iglesia. So, versikulo 16, dahil kita, plural, mao ang templo. Diba? Mao na sa verse 16, yung man diya, kita, mao na siya, plural man ang kita. Mao ang templo, singular, sa Dios nga buhi. Kung sa klaro kayo din nga si Pablo, wala maghisgot bahin sa kaninyoon o sa negosyo. Sa dili magtotoo o sa magtotoo. Kung dili, ang iyang hisgotan, ang komunidad sa Dios, ang tibuok iglesia. Sa versikulo 16 o 17, mas ipaklaro pa yun ni Pablo. So, busa ang pagdawat sa usa ka dili magtotoo, aron mahimong membro sa usa ka iglesia, usa kini maoy pagsupak sa tudlo sa mga apostoles. Kung dili mahimong, maayo ang resulta dinhi. Sumura og baka o kabayo magitawod nimo sa usa ka yugo. Dili gayon magkasinabot o maguba lamang ang yugo. Guba o gubo usab ang usa ka iglesia. Kunay may tabo sa na ay unregenerate nga mahimong membro sa iglesia. So, Gubot o guba. Guba o gubot. guba yung magubot kung ang dili magtotoo, sulod ni diya sa mga magtotoo. O man ang i-pasayos din sa reform kaning regenerate ng membership. Apan, bisan pa sa atong pangilan ini mga maturan bahin sa eskwelahan sa kinahanglan o mga biblikan kung pagpangimatuod niini, tanawon sa nato ang ikatulo. So doon ay mga pagsupak. So, kining Matthew 13, o mu-open mo rin yung Bible